Hello guys, welcome to today's Topic TV. Muling binabalaan ang lahat ng Las Piñeros sa babaeng ito na may kung ilang beses na di umanong nagnanakaw sa iba't ibang lugar sa mga tindahan, maging sa pamilihang bayan ng lungsod ng Las Piñas at Cavite. Siya rin ang babaeng nag-viral sa itinampok nating video noong 2024 na nanguha ng cellphone ng isang tindera dito sa palengke ng Las Piñas City habang ito'y abala sa kanyang mga customer. May kung ilang beses na rin itong nahuhuli, subalit pag nakalaya na, ay tuloy na naman sa kanyang gawain. Wala kasi sigurong magseryosong magsampa ng kaso dahil karamihan sa mga tindera ay ayaw nang maabala pa, kaya patuloy itong nakakalaya. Muli itong bumalik noong 2025 at isang senior citizen naman ang kanyang balak na biktimahin. Dito ay nagtanong siya ng mga duster sa tindero na kanya raw ipangreregalo. Pero ang totoo niyan ay naispatan nito ang money bag ng tindero sa may estante. Kaya pagmasdan ang mata ng babae, hindi sa duster nakatingin, kundi sa ibaba kung saan naroon nakalagay ang money bag ng tindero. Dito ay pinapakuha niya ang duster kaya tumayo ang tindero para kunin ang damit. Subalit ang isa pang senior na tindera ay tumabi sa kanya para asistihan ang tindero sa pagbenta. Kaya hindi ito makaporma. Wala ko may duwa kaya ito dito na yung maliit lang. Yan yung pinakamalit mo. Kano yung gano'n manay? Pangit naman yung maluwag ng dusting. Kaya dusting dahil komportable. Yung gano'ng maroon. Subalit noong umalis ang babaeng tindera ay nagturo pa ito ng damit sa taas para ipakuha sa tindero. Maroon din. Ganun din. Yung din ang haba niya. Oo. Mas mahaba. Yun na lang. Para mas mahaba. Hindi na kaya tayo. Hindi pambalit kayo ng regalo. Pero, pababalit ko sa regalo. Dito na sana sasamantalahin ng babae ang pagkakataon. Pumasok ito ng bahagya malapit sa estante gamit sana ang duster bilang panakip. Hindi rin ito nakaporma dahil may isa pang senior na tindera ang nakatingin at nakikipag-usap sa kanya. Gandang tela niya. Sa banda rito kasi nakalagay ang money bag ng tindero kaya pilit itong pumapasok sa loob. At dahil sa nilapitan pa siya nito, sinabi na lang nito na wag na lang daw dahil mukhang maluwag at di magkakasya sa pagbibigyan niya. Sinabi naman ng tindera na meron pa sila sa harap na pwede niyang pagpilian kaya umikot sila sa kabilang pwesto. Dito ay makikitang inilabas ng tindero ang kanyang money bag sa estante na walang kaalam-alam na puntirya na pala ito ng babae kanina. Muling bumalik ang babae at dito nga'y nakita niyang hawak na ng tindero ang kanyang money bag kaya bigo ito sa kanyang balak. Estilo talaga nito na kung ano-ano ang o-orderin, ipapalista at ipapabalot sa'yo para linlangin ang mga tindero at tindera at duoy sasamantalahin niya kung anong mahahalagang gamit ang pwede niyang makuha sa'yo. Subalit lingid sa kanyang kaalaman ay naispatan na pala siya sa CCTV ng mga gwardya dahil kilala na siya ng mga ito sa dami ng kanyang nanakawan sa palengkeng ito. Subalit hindi lang nila mataymingan, kaya pagdaan ng mga nakadilaw ay agad na nakatunog ang babae at nakahalatang minamanmanan na siya ng grupo. Maging ang lalaking ito na kunwaring namimili na isa ring gwardya ay binabantayan na ang galaw at kilos ng babae. Dito nga ay nakahalata na ang babae sa mga taong umaaligid-aligid sa kanya kaya unti-unting umalis at lumabas na ito ng palengke. Ang instruction kasi ng mga pulis sa kanila ay kailangang mahuli nila ito sa akto bago ito damputin. Sa Pilipinas, malinaw ang patakaran pagdating sa citizen's arrest. Pwede ka lang mang-aresto ng isang tao kung nahuli mo siya mismo sa akto ng krimen, habang nagnanakaw tumatakbo pa lang matapos magnakaw, o may hawak pang ebidensya ng ginawa niya.
Pero kung ang basihan mo ay CCTV na kuha noong nakaraang taon at nakita mo lang siyang bumalik ngayon sa palengke pero wala siyang ginagawang krimen sa kasalukuyan, hindi mo siya pwedeng damputin kahit gaano ka kasigurado na siya ang taong nagnakaw noon. Ang nakaraan niyang kasalanan ay hindi sapat na dahilan para hulihin siya ngayon. Kapag ginawa mo iyon, ikaw pa ang maaaring makasuhan tulad ng illegal detention, grave coercion, physical injury o iba pang kasong kriminal. Tandaan, hindi sapat ang hinala. Hindi sapat ang lumang CCTV. Hindi sapat ang reputasyon ng isang tao. Ang tamang gawin ay i-report sa barangay o pulis. Ipakita ang lumang CCTV bilang record. Bantayan lamang ang kilos niya at kumilos lang kapag nahuli sa aktong nagnanakaw sa batas. Mahalaga ang karapatan ng bawat tao kahit pa may masamang nakaraan. Dahil kapag tayo ang nagkamali ng hakbang, ang biktima ay pwedeng maging akusado. Dito naman sa Talon 4 sa Happyville Subdivision sa latest niyang kuha. Isang tindera naman ang kanyang nasalisihan at natangayan ng halagang 3,000 pisong sigarilyo. Sa video ay makikitang nagpalista ang babaeng ito sa tindera na kunwaring maraming bibilhin. Subalit habang abala ang tindera dito na nito sinamantala ang pagkakataon. Lagay ko dito, tiya. Baka mabasa mo ang bibis. Muna nang lagay. Hindi nagtagpitan yung mga tsaka magic sarap. Kita mo kasi baka ano magbalik. Yan mo. Ito mo yung choco-choco kula ng bawas. Okay, mother. Para hindi mo. Ano nga kayo? Dosi ba? Dosi yata. Buksan ko kaya? Buksan mo. Ako ba hihirapan mo? Walang hiya ka talaga yun. Saan natin na lang? Saan pa mabubuksan? Buksan ko na. Ano mo ka magkano? 25 pisa eh. Magkano? Ano? Gago pa ni ate yung buli ko. At para lalong magtagal ang tindera, nagpadagdag pa ito ng 5 kilong bigas. May dalawa pa kayang bigas ko, na 5 kilo. Kaya sa mga tindera at mamimili sa palengke, maging mapagmatyag, i-report agad sa mga gwardiya o pulis. Huwag basta kikilos ng wala sa tamang proseso. Dahil sa laban kontra krimen, ang pagsunod sa batas ang tunay na proteksyon ng bawat isa.